Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, sandali lang at makinig kayo sa akin ng mabuti dahil maraming kumakalat na fake news tungkol sa malalaking Christmas bonus para sa ating mga matatanda. Nakita ninyo siguro sa Facebook o TikTok ang mga post na nagsasabing may 60,000 piso daw na bonus para sa lahat ng seniors ngayong Pasko. Maniwala kayo? Napakadaming ganyang balita na kumakalat, pero karamihan diyan ay hindi totoo o sobrang exaggerated. Kaya naman nandito ako ngayong hapon na ito para linawan ang lahat at ibigay sa inyo ang tunay na impormasyon, hindi yung mga pampaloko na fake news na nagpapahirap lang sa ating mga senior citizens na mag-expect ng pera na hindi naman darating. Pero huwag kayong mag-alala dahil kahit walang 60,000 piso, may mga tunay na benepisyo at cash gifts pa rin na makukuha ninyo ngayong holiday season at ipapaliwanag ko sa inyo lahat ng detalye kung paano ninyo makukuha ang bawat piso na karapat-dapat sa inyo. Kaya manatili kayong nakadikit dyan dahil sa susunod na mga minuto, sasabihin ko sa inyo kung sino ang qualified, magkano ang tunay na halaga, kailan ibibigay, at ano ang mga kailangan ninyong gawin para matanggap ninyo ang pera bago matapos ang taon. Kaya simulan natin sa pinaka-importante, ano ba talaga ang mga tunay na benefits na makukuha ng mga seniors ngayong Pasko? Una sa lahat, para sa mga SSS pensioners, mayroon kayong 13th month pension na katumbas ng inyong monthly pension. Halimbawa, kung ang inyong regular na SSS pension ay 5,000 piso kada buwan, makakakuha kayo ng additional 5,000 piso bilang 13th month pay. Ang magandang balita dito, karamihan sa mga SSS pensioners ay nakatanggap na ng kanilang 13th month pension kasama ng December pension noong unang linggo pa ng December. Kaya kung SSS pensioner kayo at hindi pa kayo nakakatanggap, mag-check na kayo ng inyong ATM card o contact agad ang SSS dahil dapat nandoon na yan. Ang problema lang, maraming seniors ang hindi alam na pwede nilang i-claim ito kaya napapabayaan lang at sayang naman yung pera na dapat sa inyo na. Para sa mga GSIS pensioners naman, may Christmas cash gift din kayo, pero ang maximum lang ay 10,000 piso at ito ay equivalent ng inyong 1-month pension. Kaya kung ang inyong GSIS pension ay 8,000 piso kada buwan, ang magiging Christmas gift ninyo ay 8,000 piso din. Pero kung lampas na sa 10,000 piso ang monthly pension ninyo, ang maximum na matatanggap ninyo lang ay 10,000 piso. Ang GSIS ay karaniwang nag-credit ng kanilang Christmas cash gift sa e-card ng mga pensioners mga first week of December, kaya dapat nandoon na rin yan sa inyong account ngayon. Ngayon, alam kong marami sa inyo ang nakarinig tungkol sa Expanded Centenarians Act na nilagdaan ni Presidente Marcos noong Pebrero 2024. Ito ay Republic Act 11,980 at totoo itong batas na ito. Pero importante na maintindihan ninyo kung sino lang ang qualified. Ayon sa batas na ito, ang mga Filipino senior citizens na aabot ng 80 taong gulang ay makakatanggap ng 10,000 piso cash gift. Pagkatapos, tuwing 5 taon, may additional 10,000 piso kayo. Ibig sabihin, pag 85 taong gulang kayo, may 10,000 piso ulit at pag 70 taong gulang, may 10,000 piso pa rin. Pagdating ninyo ng 75 taong gulang, may 10,000 piso din at kapag naman umabot kayo ng 100 taong gulang o centenarian na, ang cash gift ay tumaas na sa 100,000 piso. Pero tandaan ninyo, ang benefit na ito ay para lang sa mga taong aabot o umaabot pa lang ng milestone age na yan, hindi ito yearly Christmas bonus na ibibigay sa lahat ng seniors. Kaya kung 82 taong gulang na kayo ngayon, ibig sabihin nakatanggap na kayo ng inyong 10,000 piso noong naging 80 kayo at ang next na cash gift ninyo ay ibibigay na lang pagdating ninyo ng 85. Ang pagbibigay ng Expanded Centenarians Act benefits ay magsisimula sa Pebrero 26, 2025 sa Malacañang Palace at ang National Commission of Senior Citizens o NCSC ang siyang mag-implement nito nationwide. Kaya kung qualified kayo sa edad, kailangan ninyong mag-coordinate sa inyong local NCSC office o sa barangay para ma-process ang inyong claim.
Para sa mga indigent seniors naman na nakakatanggap ng social pension, mayroon din kayong 1,000 piso monthly stipend na tumaas na mula sa dating 500 piso noong nakaraan. Ito ay dahil sa Republic Act 11,900 at 16 na nag-increase sa social pension ng indigent senior citizens at mayroon ding House Bill 6,600 at 730 o tinatawag na Paskong Maligaya para kay Lolo't Lola Bill na inihain ni Representative Patrick Michael Vargas na naglalayong magbigay ng additional 1,000 piso year-end bonus sa mga indigent elderly pensioners na nasa social pension program. Pero importante na alam ninyo na ang bill na ito ay hindi pa batas, meaning hindi pa ito approved at hindi pa ito law. Ito ay proposed bill pa lang na nakafile sa House of Representatives. Kaya huwag kayong mag-expect na makakatanggap kayo ng additional 1,000 piso Christmas bonus mula sa social pension this year dahil hindi pa yan final. Maraming mga bills na nafa-file sa Congress pero hindi lahat ay nagiging batas, kaya maghintay pa tayo kung aaprubahan ba ito o hindi. Pero kung sakaling maging batas yan sa hinaharap, ibig sabihin ang mga indigent seniors ay makakakuha ng additional 1,000 piso on top of their regular 1,000 piso monthly pension bago ang Disyembre 25 every year. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga city at municipal benefits dahil mayroon ding mga local government units na nagbibigay ng additional Christmas gifts o birthday cash para sa kanilang senior residents. Halimbawa, ang Parañaque City ay kilala na nagbibigay ng early birthday at Christmas gifts sa kanilang mga seniors. Ang Mandaluyong City naman ay may ordinance na nagbibigay ng cash incentive sa mga seniors na 70 taong gulang at pataas. Bawat city at municipality ay may kanya-kanyang programa, kaya ang dapat ninyong gawin ay mag-visit sa inyong Office of Senior Citizens Affairs sa inyong barangay o city hall para malaman kung mayroon bang available na local benefits sa inyong area. Maraming mga seniors ang hindi aware na may mga ganito silang benefit kaya hindi nila na-avail at napakalaking kawalan naman yon. Tandaan ninyo, kahit maliit lang yan na halaga, 500, 1,000, o 2,000 piso, malaking tulong na yan lalo na ngayong Pasko kung saan lumalaki ang gastos. Isa pang importante na dapat ninyong tandaan ay ang tungkol sa tax exemptions ng mga bonuses at cash gifts ninyo. Ayon sa Train Law o Republic Act 10963, ang 13th month pay at iba pang benefits tulad ng Christmas bonuses ay exempted sa tax kung hindi ito lalampas sa 70,000 piso. Kaya kung ang total ng inyong 13th month pay, Christmas cash gift at iba pang similar benefits ay 70,000 piso o mas kaunti, hindi kayo magbabayad ng tax doon. Net na yan, buong-buo ang matatanggap ninyo. Pero kung lampas kayo ng 70,000 piso, ang excess lang ang subject sa tax. Para sa karamihan ng SSS at GSIS pensioners, ang kanilang ika-13 buwan at Pasko cash gifts ay hindi naman umabot ng 70,000 piso, kaya most likely net na talaga ang matatanggap ninyong pera at walang kaltas. Ito ay magandang balita dahil ibig sabihin, lahat ng sinasabi kong halaga kanina, ang 5,000 piso, 8,000 piso o 10,000 piso ay buong-buo ninyong matatanggap. Para sa mga seniors na may tanong kung paano mag-claim o paano ma-maximize ang inyong benefits, narito ang mga tips na dapat ninyong sundin. Una, siguraduhing updated ang inyong record sa SSS o GSIS. Maraming seniors ang hindi makatanggap ng kanilang bonuses dahil outdated na ang kanilang contact information o ATM card details. Kaya kung hindi pa kayo nag-undergo ng Annual Pensioners Information Revalidation o APIR sa GSIS, gawin ninyo yan as soon as possible dahil kung suspended ang inyong status dahil dito, hindi kayo makakakuha ng Christmas cash gift hanggang sa ma-reactivate ninyo ang inyong account. Pangalawa, kung may problema sa inyong ATM card o hindi gumagana, puntahan agad ang inyong bank o ang SSS/GSIS office para makapag-request ng replacement card. Huwag ninyong hayaang mag-expire o masira ang card ninyo dahil yan ang pinaka-convenient na paraan para makuha ninyo ang pera ninyo.
Pangatlo, mag-enroll sa text or email alerts para sa SSS o GSIS transactions para alam ninyo agad kung kailan na credit na ang inyong benefits. Sa ganitong paraan, hindi ninyo papalampasin ang kahit anong payout. Mahalaga ring pag-usapan natin ang mga payout schedules para alam ninyo kung kailan dapat nandoon na ang pera ninyo. Para sa SSS pensioners, ang regular pension release date every month ay nasa first week ng buwan, pero depende rin yan kung saan bank kayo enrolled. Ang mga pensioners na naka-enroll sa PesoNet participating banks ay mas mabilis ang release. Usually, nasa account na nila by day 1 or day 2 ng buwan. Pero ang mga naka-enroll sa non-PesoNet banks ay medyo delayed ng konti. Usually, nakukuha nila mga day 3 to day 5. Para sa GSIS naman, ang pension release ay usually by the 5th or 6th day of the month. At ang Christmas cash gift ay ini-credit separately, usually first week of December. Kaya kung ngayong December 2024 at wala pa kayong natatanggap, mag-check na ng inyong account o contact agad ang SSS o GSIS hotline para mag-inquire. Huwag kayong mahihiyang magtanong dahil karapatan ninyong malaman kung nasaan ang pera ninyo. Para sa mga seniors na planong pumunta sa SSS o GSIS office, narito ang mga tips para hindi kayo mapagod at para mas mabilis ang transaction ninyo. Una, pumunta kayo ng maaga, preferably mga alas 7:30 o alas 8 para hindi masyadong maraming tao at hindi kayo matagalan sa pila. Pangalawa, dalhin ninyo ang lahat ng required documents na kailangan, valid ID, SSS or GSIS number, proof of address kung kailangan. Pangatlo, kung may tanong kayo o may i-report na problem, isulat ninyo muna lahat bago kayo pumunta para hindi ninyo makalimutan kung ano ang sasabihin ninyo sa staff. Pang-apat, kung may kapansanan or may difficulty sa mobility, sabihin ninyo agad sa security or sa staff sa entrance para ma-priority kayo o mapunta sa priority lane. Maraming mga offices ngayon ay may senior citizens priority lane, kaya gamitin ninyo yan para hindi kayo masyadong mapagod. At lastly, kung kaya naman online or through phone call ang transaction ninyo, gawin na lang ninyo para hindi na kayo maglakbay pa at matipid pa kayo sa pamasahe. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga possible reductions o clawbacks na dapat ninyong bantayan. Minsan may mga pensioners na biglang nabawasan ang kanilang monthly pension dahil may prior overpayments na hindi nila alam. Halimbawa, kung may error ang SSS o GSIS noon at sobra ang nabigay sa inyo, pwede nilang i-deduct yan sa inyong future pensions hanggang mabayaran ninyo ang overpayment. Kaya kung napansin ninyong biglang bumaba ang inyong pension nang walang notification, mag-inquire kayo agad para malaman ninyo kung bakit. Mayroon ding mga kaso na ang pensyon ay nasuspend dahil sa non-compliance sa APIR o dahil sa outstanding loans na hindi pa nababayaran. Kaya importante na lagi kayong updated sa inyong account status at walang pending issues para tuloy-tuloy lang ang pagdating ng inyong benefits. At isa pa, kung nakakatanggap kayo ng both SSS at GSIS pension dahil nagkaroon kayo ng work sa private at sa government, kailangan ninyong i-report yan dahil may certain rules ang SSS at GSIS regarding dual benefits at baka may adjustments sa inyong pensions depende sa situation ninyo. Isa pang malaking tulong para sa mga seniors ay ang mga discounts at benefits na entitled kayo araw-araw, hindi lang tuwing Pasko. Bilang senior citizen na may valid ID, entitled kayo sa 20% discount sa mga medicines, grocery items, restaurants, transportation at iba pa. Kaya lagi ninyong dalhin ang inyong senior citizen ID at huwag kayong nahihiyang humingi ng discount dahil karapatan ninyo yan under the law. Meron din kayong exemption sa value-added tax o VAT sa mga purchases ninyo, kaya ang 20% discount na nire-receive ninyo ay net na talaga. Wala nang additional charges. Maraming mga seniors ang hindi nag-a-avail ng mga discounts na ito kasi nahihiya sila o hindi nila alam. Pero seryoso, malaking ipon yan sa mahabang panahon. Kung bibilhin ninyo ang inyong maintenance medicines na umabot ng 2,000 piso kada buwan, ang 20% discount ay 400 piso na savings every month. At kung itotal natin yan sa isang taon, 4,800 piso na yan, almost katumbas na ng isang buwan ng pensyon ninyo.
Kaya gamitin ninyo ang privilege na yan lagi. Mayroon ding mga libreng health programs at services para sa seniors na ino-offer ng PhilHealth at ng Department of Health. Kung miyembro kayo ng PhilHealth, at dapat lahat ng seniors ay miyembro dahil libre na yung senior citizen membership, entitled kayo sa mga free services sa health centers at sa mga botika ng bayan. Mayroon ding annual flu vaccine program para sa seniors na libre. Kaya mag-avail kayo niyan para maprotektahan kayo sa mga sakit lalo na ngayong holiday season na maraming umiikot na virus. At kung may mga karamdaman kayo na nangangailangan ng regular check-up or medications, kumuha kayo ng PhilHealth Z-Benefits Package na specifically designed para sa mga chronic conditions like diabetes, hypertension, at iba pa. Ang maganda dito, covered ng PhilHealth ang malaking bahagi ng mga gastos, kaya hindi ninyo kailangang gumastos ng malaki mula sa inyong pensyon. Para sa mga seniors na may anak o apo na gusto ninyong bigyan ng regalo ngayong Pasko, pero limited ang budget, narito ang practical na tips para ma-maximize ninyo ang inyong pera. Una, magplan kayo ahead of time kung ano talaga ang importante at kung sino ang dapat bigyan. Huwag ninyong i-pressure ang sarili ninyo na bigyan lahat dahil ang importante ay ang effort at pagmamahal, hindi ang halaga ng regalo. Pangalawa, gumamit ng inyong senior citizen discount pag bumibili kayo ng mga gifts sa mall o grocery. Maraming items na nakasale ngayong December at kung samahan pa ng senior discount, mas lalo kayong makakatipid. Pangatlo, consider ninyo ang DIY gifts o homemade food items na gawa ng inyong mga kamay. Mas personal yan at mas appreciated pa ng mga tumatanggap kasi alam nilang from the heart. At pang-apat, kung may mga cash gifts kayong natatanggap from relatives o galing sa SS/GSIS Christmas bonus, i-allocate ninyo ng maayos. Siguraduhin may nakatabi para sa emergencies, may pang Noche Buena at may pang regalo. Huwag ninyong gastusin lahat agad dahil pag naubos yan, mahihirapan kayong maghintay ng next pension. Ngayon, marami akong naririnig na mga seniors na tinatanong, paano kung emergency at kailangan ko ng malaking pera agad? Una sa lahat, kung qualified kayo sa SSS Salary Loan o GSIS Policy Loan, pwede kayong mag-apply nito para may immediate cash kayo, pero tandaan na kailangan ninyong bayaran yan with interest, kaya huwag lang kayong basta mag-loan nang hindi sigurado kung paano ninyo babayaran. Pangalawa, kung kailangan ninyo ng emergency medical assistance, puntahan ninyo ang PCSO or the DSWD dahil mayroon silang medical assistance programs para sa indigent patients, including seniors. At pangatlo, mayroon din kayong karapatang mag-avail ng DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS kung kayo ay qualified as indigent. Huwag kayong nahihiya na humingi ng tulong dahil nandyan ang government programs para sa ganyang purpose. Sa pagtatapos, gusto kong linawin ulit na walang 60,000 pisong Christmas bonus para sa lahat ng seniors ngayong Pasko. Ang mga tunay na benefits na available ay ang SSS 13th month pension na equivalent ng monthly pension ninyo, ang GSIS Christmas cash gift na maximum 10,000 piso, ang Expanded Centenarians Act benefits para sa 80 taong gulang at higit pa, at ang iba pang local government benefits depende sa inyong city or municipality. Lahat ng ito ay may specific requirements at deadlines, kaya importante na informed kayo at nakamonitor sa inyong accounts. Huwag kayong maniwala sa mga fake news na kumakalat sa social media kasi madalas ginagamit lang nila yan para mag-viral o para mag-clickbait at ang nagiging resulta, napapahirap lang kayo dahil nag-expect kayo ng pera na hindi naman darating. Ang best na gawin ninyo ay direktang mag-inquire sa SSS, GSIS o sa inyong barangay para sa accurate information. At tandaan, kahit hindi kayo makakuha ng malaking halaga ngayong Pasko, ang importante ay kasama ninyo ang inyong pamilya at mayroon kayong sapat na pera para sa inyong basic needs. Ang mga cash benefits na natatanggap ninyo from the government ay dagdag lang, pero ang tunay na yaman ay ang kalusugan ninyo at ang pagmamahal ng inyong mga mahal sa buhay. Kaya ngayong holiday season, mag-enjoy kayo, mag-celebrate kasama ang pamilya, at huwag kayong mag-alala ng sobra sa pera.
Maligayang Pasko sa inyong lahat, mga kababayan kong seniors, at naway magpatuloy ang pagpapala sa ating lahat sa darating pang taon. Salamat sa pakikinig, at kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo sa baba at tutulungan ko kayong sagutin lahat ng inyong concerns. Ingat lagi at God bless!